In 1 John chapter 5, verse 4 and 5, it says, for whatever, ingon din ang word sa Ginoo, please, text sa kamay. Ingon din for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen. And this, who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. It means to say, nituo ka nga si Jesus ang Messiah. It means siya ang Christ. That's why he is worth to be followed. To live this life, we live for Jesus. Do not live for Pastor Eli, but live for Jesus, because if you live for Jesus, we are in the same alignment. Amen? So, let's pray. Father, we thank you for your word. Speak to us. Lord, use me to unveil you. Lord, not fear of this world, but fear that comes from you. Lord, ang kahadlok nga, Lord, will lead us to worship you. Lord, nga magpaduol nimo, nga musalig nimo. Lord, ang among kinabuhi, Lord, nga wala mi mahimo kung wala ka sa among kinabuhi. Lord, mangandoy mi, give us the desire, that we will be conscious of your righteousness. Lord, we will be conscious that we are forgiven. We are conscious, Lord, that you have called us. We are accepted. We are your beloved. In Jesus' name, amen. Amen. Today, I want to talk about, ngano man tungod kay, ayaw himua nga ang sala is just only a game. Pwede rin mo duwaan, pwede dili. But the next slide is, there are 5 things that I want you to know we need to conquer. Because all of us, gusto sa Ginoo mahimutang overcomer. And to be an overcomer, remember, nganong overcomer ta? Because while in this earth, kinahanglan usa ka kasundalo sa Ginoo. Kinahanglan mahimo jud kang sundalo, kay dili jud ka kapadayon kung dili ka sundalo. That's why every time na ka din sa church, gina-train ka to be a good warrior. And our being warrior, kung ang imong kinabuhi, walay civilian makapadayon, walay civilian nga makapadayon, kung ang imong kinabuhi, dili ka matranslate into a warrior, masundalo. Kaya nga naman, ang civilian, naara na siya, nagpatunga. Gusto rin na siya maingon nga, wa ko'y labot, wa po ko, naara ko sa tunga. O ang tanang nasa tunga, kanunay napagan. Nga naman, usaran mapagan ka, mubalik ka sa kalibutan, or mapagan ka, unsa man, dili na ka mga lagad. Okay, muna nga, ayaw tanaway mo kaguna, the moment you are saved, see to it, you are in this battlefield. Mura kag na, gi-captive ka sa kaaway, pero giluwas ka sa Ginoo, ang unsaon man nimo di ka kabalik, you need to be a warrior. And remember, walay Kristohanon diri, nga wala siya kahibaw sa iyang sitwasyon, nga mahimo siyang madaugon. Because there will be 50%, na kay 50% nga kadaugan, kung nahibaw ka, who's your enemy? Eh kung dili ka kahibaw sa imong kaaway, piliro jud ka, duwa jud kay kadaugan. Know your enemies. Ayaw pag-ingon, bisag ikatulog nimo gani, naana nagpaabot imong kaaway diha. If you don't know your enemies, you will not pray. Hello? If you don't know your enemies, you do not read the Bible. But those people who knows their enemy, kibaw mo ang tinuod, ang kunamay mahadlok nato sila, kay nganong man, we have God back up sa atong kinabuhi. Ang back up sa Ginoo ang pulong sa Dios. Mao na nga gusto sa Ginoo mahimo kang overcomer. That's why to be an overcomer unsa may ingon sa Ginoo. Ingon dinhi mo ni atong topic karon. I am saved to be disciple so that I will be an overcomer. So, you are not just saved, but you are called to be disciple. Ingnon tapad disciple. Disciple is not option. That's your life. Mao na imong tinuod nga kinabuhing Kristohanon. Kay dugay na ka nangalagad sa Ginoo, sa inyo na disciple pero unsa man ni-retire na. No, ay pag-retire. Bahala basta makalakaw pa, makasulti pa. You have the power, you have the authority to conquer mga territory nga gusto sa Ginoo maangko nimo. Ngano man because God has called you. Amen. So ay tanawan mo ko kanang imong sala karon nga gusto sa Ginoo makabantay ka because you are not meant to live by sin but you are meant to be an overcomer. Why? Because His grace is sufficient. Malamba man ka pero mubarog ka ay pagbalik. Ang problema, nalamba pa ka, mubalik pagid ka. Muatras pagid ka. No.
Ipakita sa kaaway. The more ka nasamanan, the more kang muisog nga naman. Because you are disciple. You are trained to move forward. You are trained to conquer every obstacle. Why? Because you know, you have Jesus in your life. He said, He will never leave you nor forsake you. He is a God that I am. Na ako kanunay, kuyog ni mo. O gusto sa Dios, ay kabalakanak. Ang imong kapakyasan, himuon akong kadaugan ni mo. So, that's why the Bible says, the more makita sa kaway, nagkulata ka, pero nibarog ka, mas mahadlok ang kaway. Ano man, nitubo ang imong pagtuo. Amen? That's why one of the reason, that's why in Revelation 12, in next slide, ingon din and they overcome him by the blood of the Lamb. Be conscious of what Jesus has done. Then, and the word of their testimony. Ayaw kahadlok i-confess ang gibuhat ni Jesus sa imong kinabuhi. The more you confess the word of Jesus, kiba mo, all your enemies start to flee. Nakasuay mo anang mga kauban, magstorya sila niya. Pag musulti ka ba sa Ginoo, manglakaw sila. Ngano man. Tungod kay, your word is very powerful. Dili tungod kay, dili sila gusto, it's the devil nga nakaangkla pa sila. That's why you need to pray for them. So that sa diyang musulti ka, di sila mulakaw, ngano man. They have freedom, ngano man. Nagampo ka nila. Nagsulti ka nila. Before ka musulti nila, nagpray ka, Lord, tangtanga ang mga chains, ang gibutang sa kaaway, sa diyang musulti ko sa imong pulong, di sila mulakaw. Ngano man, the devil, di nakabira ang kaaway nila, ngano man, giputol mo, ug maminaw sila sa imong pulong, and they will be set free. Amen. That's why importante kayo ngano man because dili na ka mahigugmag unsa sa imong kaguluhan. You start to love people. You start have mercy with people. Maluoy ka nila. Makisulti ka. Kung ang imo ganing pag-share nila sa gospel kanang kaluoy, mo ganay mo lahutay. Dili gani sunod-sunod lang. Mabito na dinhi sa church. Be intentional. Lord, tudloy ko maluoy ng tawhana. Be intentional to love them. Lord, tudloy ko mahigugma na niya. Why? Because ang gugma raman ang kaluoy sa Ginoo may tinuod. Kanang atong kaluoy, may malang na kung naapatay mahimo, pero kung wala tay mahimo, dali kita ma-discourage. Pero ang kaluoy gani sa Ginoo, I tell you, ingon din dili na ka mahigugma sa imong kagalingon. Ang imong gigugma nga ang tao makabaton siya sa kaluwasan tungod kay sa mensahe. Amen? So, nindot kayo because the next is many Christians are not defeated suddenly but slowly. Sometimes atong mga sala karon dili na kayo nato nahimo ng trending nato labi na sa Facebook ngano man because dili one time persecution diri wala po tayo diri nga makita giatake tas kaaway nga nay mga demonyo dili naman to na makita but bikaw mo ang sala subtle kay ang sala ngano man atong gitolerate okay ra man ni kuit tanatan sa cellphone okay ra man ni gusto sa Ginoo makabantay ta. Kay wala na magsugod nagmanifest na. It start in our mind. Nga atong gitolerate, atong gi-justified. Okay raman ni relationship pastor. Okay raman ni pastor kay nang duwa raman ni school, scatter raman ni pastor, pusta raman ni. Gamay ra kay na, pero wa ka ba nagpusta na ka. Wa ka na ang imong pagsalig, diha na imong pagsalig. Sama ra gud sa Facebook, post na sa imong kagalingon. Karon makakurtam di ka. Uy, magpuspos po ko. Unsa mo aron dagamutan sa una puspos mo suri-suri. Karon pakita na imong legs. Pakita na sa malik, mangihi ka. Kaya ba mo? Why? Because the sin start to become trending. Nya kung wala kay word sa Ginoo, mahimo pa tang trending nimo. Kanang manikas ka, kanang mangilad ka, kanang frank raman to. May pagitawag mo si Frank, mudool pa. Prank? No. Ang prank sa kalibutan is the devil's lies in life. Ang mga tao karon, iba mo, prank, they thought murag reality, but deep inside komedya ra, but they don't know. They are trapped by the enemy. So, unsa may ingon sa Ginoo, these sins do not always dili nato kining mga sala nga atong ginabuhat, dili man makita nato nga makita sa mga tao labi na sa church kay wa man nakahibaw dinhi. Wa man ni kahibaw. Sama nato diri natay gibuhat ng sala, wa may kahibaw. Di ba? But unknowingly they drain spiritual life.
Di na kagana mo, wala na kay passion. Ang labaw, wala kay power. Alo, sa una, magmakita ka, ngayon kag, ay, dili ko na, Brad. Dili ko na. Pero karon manay mo doon na mo, kausa lang ha. Oh, di ba? And, dili na ka fruitful. Mao na ka mo share. Ang idali na ka masuko, dali na ka mahiubos. Sa una, surte na to. Bisag yaw-yawan pa, mo smile ka karon. Tanawon lang ka, mayroon kag unsa man katakto na tanaw ka nako, ha? Bisag imo ko gidudahan ko nimo. Iba mo, dali na kita masuko, dali na kita mahiubos. Ngano man, because unknowingly, sometimes our cellphone drain our passion to serve the Lord. Pero ay kahibo nga na, dili na mo tambong sa iyong network, dili na aksidente. Somebody trapping you. The devil is working behind the scene. If God is working in behind the scene, the devil sad. Di man siya magpakita nga demonyo siya. Magpakita man siya imong best friend. Pero di siya best friend, best friend. Hello, amen. Okay? Let's say the word of God says Jesus did not save us to survive. He saved us to be an overcomer. Church, overcomer ba ka? Because ang mga tao karon nagtan-aw sila nato kung tinuod ba kita overcomer, kung ang imong kinabuhi di ba jud ka mangilad, di ba jud ka biktima sa kaaway. Nakita nila tinuod ang imong Dios. Why? God is with you. Mustan ka sa imong pagkakristohanon. Kung dili ka makastan, I'll pray, makapadayon ka tungod kay if you are in this church, I'm accountable sa imong spiritual life. O gusto nako nga makita nako imong kinabuhi nga tinuod ko nimong pastor so that I can correct you. Because if I'm not ka-correct sa imong kagalingon, sige lang kag kay ubos. Kaya nga naman, dili manggid ka dili man jud ka makasabot sa pulong sa Ginoo. Ang kiba mo kung dili ka kasabot sa pulong sa Ginoo, unsa pay naa nimo kuhaon pa na sa kaaway. Ang knowledge nimo sa Ginoo kuhaon na sa kaaway. Pulihan na niya growing knowledge. Ayaw pag ingon sa imong kagalingon nga nangalagad ka para nako kay tagaan ko nimong favor. No, naa ka dinhi karon, buhatan na para nimo. Kaya nga naman, ang imuhang kinabuhi mo importante imong kalag. Hello, amen. Amen. Mo na nga ayo duwai ang imong kaluwasan. Tuguti tungod kay ngano man. Today, nay 5 ka butang that I want to expose sa mga sala nga nagtuo ka okay ra. And I want you to be conscious. I want you to ask the grace of God nga pag kagawas ka ani. Kay kung di ka makagawas, okay, dili gyud ka kapadayon. One day, kung mabalik siya, mabilin ka. So, tiyantin ka, mabilin ka. Kung dili ni mo tugutan ang Ginoo mo, work out sa imong life. And that's why, kung dila binag, di ka magpadisciple. Because the reason na di ka magpadisciple, because you love this sin. Di ka gusto mawa ni sa imong kinabuhi. O tugante ka, nganong gusto nang kuhaon sa Ginoo? Kay siya lay makahatag ni mong tinod ng katagbawan. Okay? Then, unsa man, tungod kay, aron makasabot ka nga, diha ni Kristo, gitagaan niya gahom nga mahimot ang madaugon. Amen? Ngano man tungod kay wala ang kagitawag sa Ginoo nga moadto ka sa langit. Dili lang ka para langit, kundi gitawag ka sa Ginoo mahimo kang overcomer. Amen? Ngano man so that those people can say that God is there to unsa man dili to judge nimo but to save people through you. Kita ang gamiton sa Ginoo nga naay mga kalag nga maluwas sa imong trabahoan, sa imong eskwelahan. Gusto sa Ginoo nga lahi ka ngano man gibugal-bugalan kanila pero nagpray ka para nila. Dili ka masuko, dili ka mahiubos. Ang kalisod nila, ang kalisod sa ilang trabaho nga ihatag nimo, diha pud la makita nga ang Dios mohatag nimo kaalam. Ngano man ang lisod mahimong sayo nimo. Why? Because you are disciple. Hello, amen. So, unsa man ning number 1 nga kinahanglan mo makasabot mo? The first sin that destroy people, okay, is the sin of sexual sin. Sexual immorality. So, tiyanta mo, it could be pornographic, it could be masturbation, anything that is sexual sin, okay, it is slowly killing you. Why? Because gusto sa Ginoo nganong gitudloan ta sa Ginoo ani, dili kay hadlokon ka para makahibaw ka. The devil is taking advantage nimo. I tell you, sex is not sin after marriage. Ang sex dili na sala kung naa sa kaminyoon. But when you do it outside marriage, it will destroy your life.
Hello, amen. As long ang knife imo na gamiton paghiwa sa mga karne nga imong lutuod, nindot na. Pero kung imo nang idunggab sa imong anak, sa imong asawa, it will destroy first sa imong kinabuhi. Church, sexual sin slowly killing you. If you are doing masturbation, para sa mga tao, trending na okay na. Or you are in a relationship nga dili ka minyo, I tell you, ayo pag-ingon nga, okay na because God called us to purity by the Spirit. We need to be purified every time na akadiri. I-purify imong mind because sexual sin start in our mind. Bisag mo tanaw lang kag babay, pwede ka nga makasala na. That's why kina-purify ta sa Ginoo para dili mag-manifest sa atong body. Kay once mo manifest na atong body, it will destroy our life. Because like perversion, samot ng perversion. Nganong naa mga bayot karon, mga tomboy karon, dili sila recognize sa ilang gibuhat because they are blinded. Pero ikaw karon mo stop kani ka di ka mga lagad sa Ginoo. The blindness, sometimes ang ilang kinabuhi murag mo adapt nimo because it blind you. Dili ka gusto mahimong tomboy, pero if you will not disciple, one day ikay matakdan. Muna we are disciple para kitay unsa man ang kausaban nato mo'y mutakod nila because God is greater than sin. Gusto sa Ginoo nga nang imong pagkamatarong mutakod na nila nga bisag dili nimo sila badlungon pero tudluan nimo sila sa pulong sa Ginoo, ang imong kinabuhi naghatag ka naman malipayon ka nga lagad sa Ginoo. Because people today nakahibaw na sila nga lalaki sila pero dili masabtan nganuman because of feelings. And you cannot fight feelings without the word of God. We need the word of God to destroy these wrong feelings. Especially in a relationship, kibaba mo nga naidaghan kayong mga babae karon nga na-rape. Wa sila kaybaw nga na-rape sila. Grabe naka-advance ang technology karon. Naay tambal nga gitawag na siya at ativan nga ikaw karon mo inom ka sa diha sa gawas nya nay maibog nimong lalaki nya nag-inom ka nya makistoryahan lang kanila nya butangan na nimo imong tubig imong juice wa ka kaybaw ikainom nimo mo start ka dizzy nya dizzy nimo di ka dizzy nga mura kag matug dizzy lang ka nga makalimot ka sa imong kaugalingon nga mosunod ka unsay gusto nila and along the way daghan kay mga babae nga na-rape sila naa sila sa hiding place nga naman nahibungnan sa ikamata nila naa sila sa hotel pero makalimot sila sa hitabo nila. Why? Because that's how when you indulge in sexual sin, the devil, you will become the next victim. You can be a victim or you will victimize other people. Rape, because of sexual sin. Gikan na sa ginagmay. Gusto sa Dios nga ayaw tuguti. Nganong naamay mga divorce because of sexual sin. Naay fornication nga naman before marriage, people living in fornication because they thought they are safe kundi sila magminyo. No, you are not safe. You are slowly not just killing your spiritual life but you are killing yourself. Because ang tinuod nga unang sala nga fatal kaayo kanang sexual sin kay ikay mismo nagpatay sa imong kagalingon. The one I gi-share nako na siya usa siya ka Kristohanon sa una but because wala na siya connection sa church dili na siya ka define unsay tinuod nga gugma and along really he start to live by lust karon lalaki siya ang iyang kauban transgender sa to palalaki nga nagpapera ra siya nga nahimo siyang babae niya ingon sa mas maayo pa ni kay nganuman dili siya biyaan kay nganuman di man kabiyaan kay namang isala. Mas grabe pa na, and I tell you, ang AIDS na hitabo na because of wrong sex. Tanang sakit sa sex, resulta na because you did it by wrong relationship. The safe place of sex is in your spouse. That's why, dili tinuod kung batanon ka ang masturbation, it helps you to grow as mahimo kang tinud nga adult. No, it is a lie of the devil. Gusto ka mahimo kang adult, believe on the word of God. And you will live your life to the fullest. So gusto sa Dios makasabota because nga naman ingon ang pulong sa Ginoo the next ing basahon nato diri ingon dinhi in 1 Corinthians flee sexual immorality.
walay sex. Kiba mo, lisod gina balibaran ng sex. Sa ako pastor ko karon, makakita ko, lisod kaayo gyud deny kon ngano man imo ng weakness. That's why we need the grace of God. That's why ingon ang in first 4:3:4, this is the will of God, your sanctification. Siya tuguti mo sanctify siya. Every time mura kang na-feel mo nga ang imong weakness, gusto no, let the grace of God sanctify you, Lord. I am the righteousness of God, Lord. Kuyog ka na ako, Lord, naa ka. Like ni Joseph. Si Joseph, he is a man like us. Pero unsay nakandot ni Joseph, conscious kay siya sa presence sa Ginoo. Usa sa mga rason nga matintalata kanang makalimot ka, kuyog nimo ang Ginoo. Kinahanglan maka-conscious ka, kuyog nimo ang Ginoo. Kay siya rin makaluwas nimo. Sa panahon nga naluya ka, tawag ang ngalan ni Jesus, Lord, help me. Di ko gusto nga mauwaw ka ani. Di ka pakawawan. Gusto na ko, I'm so proud because you are with me. You are my Lord. You are my Savior. Amen? That's why Galatians 5:16, unsa man walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Church, the real enemy sometimes is not the people around you, it's your flesh. Kining imong unod. Ay pagtuo sa imong unod nga okay ra kay wala nakakita. One day ay pagpaabot nga mauwawan ka. Kay ang buhat ra sa kaway pakawawan ka. Ang buhat sa Ginoo i-elevate ka. Ngano man para mahibaw ka that God is with you. Ay dodawain ang sala because one day it will wala gi kalayo. One day di ka masunog. One day, kung sikag duwa og kalayo. Church, I love you. If you cannot change, come to the Lord. He can change you. He can rescue you. That's why the truth is, why nga man? Because ang truth, in the next slide, sexual sin, conscience. Saan ang conscience? Kaya mong conscience mo, mo define what is good, what is evil. The more nga sige nakadudua sa light, sometimes dili na nimo mas experience, dili na mo mas sinati nga ingon mo, huy, sayop na. Maingon na, okay ra na. Ngano man, nanam na imong conscience. Dili na ka makadungog. Ang imo madunggan, ang kaaway na. Because the moment nakasala, tagibutangan sa Ginoo conscience ang tao. And unsay may buhaton sa kaaway, iyang gahion ang imong conscience. Para dili na ka makahibaw unsay maayo o dili maayo. Mao na daghan sa mga tao karon bisan pag ilang bisag nakita na lang sala dili na ma-feel ang ilang tan-aw, this is life, this is I can survive. Daghan na kay sila rason o dili na sila makakat-on nga mosalig sa Ginoo. Why? Because sexual sin slowly disconnect believers from intimacy with God. Di ka mahibaw, di na kaganahan mo simba, di na kaganahan mo basag Bible. And church, kung ikaw na karon, God has given you the opportunity. Why? Because God also given us how to overcome. Nakanindot kay naa siya. Unsaon man nato ma-overcome? Ingon ang pulong sige, not by willpower, but by walking in the Spirit. Amen. Di lang ka ma-walk in the Spirit. Sama ni Joseph, by fleeing, not flirting. Nagsugod na kay kag flirt gani, di na nimo asawa, di mo nang bana, pangay din tabang sa Ginoo. Lord, di man gini, Lord, kinduta, Lord, gawapahan niya, Lord, siksihan niya, Lord. Ay, mas tindot pa man sa akong bana, Lord, sa akong asawa, Lord. Lord, sa imo palang mind, conquer the desire that comes from the enemy. Amen? Amen. Amen. Ayaw si flirt. Labi na mga batanon. Mga batanon, nindot kayo inyong kagmaon. Palid mo sa Ginoo. Ay mo pag-unaw na, ay tugote inyong pagbati. Kanang inyong pagbati, dili na tinuod. Kaya nga naman ang tinuod, either it will be right time. Amen. Ay mo pakita, bisag inong gigwapuhan na nimo or gigwapahan na nimo, ingna nga, magpaabot ko sa akong pastor. Magpaabot ko sa akong leader, mulid na ko. And kibaw mo, kanang imong pagbati, masubside siya. E nga naman, imo man giala imong leader, gila nimong pastor, nga mulid nimo. Because every time mo honor ka sa imong pastor, sa imong leader, the devil wa siya mahimo. Pero miingon ka sa imong kagalingon, ay, gwapo manggug ko, gwapa manggug ko, at tulimbang gikagyod. Oh. Ano man? Tungod kay, white tao din nga, tanawa ra ng mga artista, mga gwapa na ang gwapo, pero nga na ilang kinabi, distorted man. Tungod kay ang tinuod nga relationship, wala sa kagwapo, kagwapa. Ang tinuod nga relationship,
kanang ang imong kinabuhi gilid ka sa Ginoo. Amen. Amen. That's why unsa man ingon how to by replacing lust with love for God's presence. Lord, kung dili ni gugma, Lord, kuhaan ni Lord. Ay, ana, ing na ato sa imong leader. Patudlo sa imong leader. Pastor, mura man kog napagbati, na dili maayo. Ngano man, mura man kog na in love. Ay. Okay. That's why the moment you speak to your leader, it's the time you say, Lord, lead me. Ayaw sikreto Kaya kung ika rin sikreto, relationship, ayaw sikreto know that your leader, your pastor, has the power, the authority to change your desire so that you will never be tempted. You can overcome. Amen? Amen? Sama ragod sa, kiba mo? Ang atong cellphone, kiba mo ng cellphone? Nindot man kanida kang kinig mga application, no? Yeah. Wapo mo ibong, sometimes may ibong mga dali man kayo na, drain ang akong cellphone, ay. Wapo mo kayo ka ng mga application nga naso, diha, bisag mo na gamita, mukuha nag battery sa imuhang, mo drain nag battery ni mo. Kiba mo? Sexual sin is like that. Hunahuna pa lang ni mo, before nag-manifest, na biktima na ka sa imong hunahuna. Before na imong gibuhat, nahimo na kang victim. That's why, gusto sa Ginoo, diha pa lang nimo, imo nang gi-conquer. Halo nga naman, so that you allow God to save your body and your reputation, your family. Pila din yung pamilya na bungkag. Huwag man siya magplano nga bungkagon yung pamilya. But the devil comes to destroy. Ayaw pagtukay, nga naman, if you will submit sa kaway, mayong kausar lang ni, ang the devil is sa kinag kaduha. One is enough to hold your life. And that's why I want to say to you, sexual sin drains our spiritual and power. Hinay-hinay. Adasig ka karon, duay-duay na. Labi na, di nakaganhan mo tambong, network. Kaya ba mo? Some of that is because you allow sexual sin to conquer your man. But unknowingly, the one you destroy is your body. Sickness, disease, resulta na. Most sickness of disease, resulta na sa sexual sin. Why? Because you allow the devil to enter in your body through sexual sin. Number 2, what are the sin that fatal, makamatay, nginainay? The love of money. Muna siya ikaduha nga grabe. Una, sexual sin. Harmless. Para nimo. Basultihan ka. It will kill your future. The love of money. Muna, dili mo mahibong anong musulti ko. Tithes, offering, first fruit. I don't get your money. But gusto sa Ginoo, you love money. That's the only way you cannot love money. Sultihan ka. Bisa kung saan mo pagpangalagad sa Ginoo. Kung naagi kay money, you will love money if you don't give your tithes, your first fruit, especially your first fruit. It's easy. Money is very lovable. Mas lalabol pa na sa imong asawa. Ngano man. Kanang imong asawa, usag ng mga asawa ko, nagyaw-yaw, tagay kwarta, di ba mausab na. Ngano, money is very lovable. Higugmaon ka sa imong asawa kung tagaan mo kwarta. Ay, tagay kwarta, magyaw-yaw na. Ngano man. That's why, if your wife will love you because you give them money, give your tithe so that his love, dili na sa money, sa Ginoo. Muna imong tudlan nga, darling, give your tithes because I don't want you to love me because I give you money. I want the blessings of God because God is our source. Amen. So, kung imong, moment na nga, kasagaran karon ang pamilya na bungkag because they love money. Uli sila kasalig sa Ginoo. So, God wants to bless us. That's why, trusting God, not riches. Amen. Gusto sa Ginoo nga mo, salig ta sa Dios, dili ang atong bahandi. Because it slowly kill. That's why in 1 Timothy 6:9-10, okay, the love of money is a root of all kinds of evil. Tanang bisyo ning kinabuhi, resulta na, ngigugma ka sa kwarta. Saltenda mo, ang bisyo sa imong kinabuhi, dili na aksidente. It's because you love money. You have money or not, people can love money. That's why kung wala kay kwarta karon,
Pero na mo offer ni mga drugs, dawatin ka because you love money. Na mo offer ni mo, baligya ni siya, dawatin ka because you love money. Na mga mo offer ni mo, it's because loving money is the root of all kinds of vices. And it is not true. Money is the answer. Because Matthew 6:24, serving the Lord, it should not be because of money. Dili pwede na mo serve ka sa Ginoo. Pero gimo pong gihimong Dios ang kwarta because it's easy to make money as your idol. Mas i-idol nimo. Giba mo kung di ka mahigugma sa kwarta, bisag wa pa kay kwarta, moabot ka dinhi sa church. Kay tungod sa gugma nimo sa Ginoo. Pero kung nahigugma ka sa kwarta, permero mo ari pa ka tungod kay nay kwarta, pero ikasunod di na ka moanhi kay busy kag inihap sa imong kwarta. Diba mo church? People do not know that sometimes if you love money, the devil is trapping you. How? To believe that riches is your future. Kung daghang ko kwarta karon, wala ko'y problema, ugma. Dili na tinuod. Ang kwarta did not promise nga dili ka wala kay problema. Ang kwarta mo promise na siya. And unsa iyang promise? Iyang imong kinabuhi nga lisod. And the truth is, in Hebrews 13:5, be content. For He has said, I will never leave you. Di ka pasagdan sa Ginoo. That's why, the truth, unsa man ay money, the truth is, money is not evil. In nature, dili evil. Unsa ra? But loving it more than God slowly replaces faith. Imo nang higugmaon, insin nituo ka sa Ginoo, mawa imong pagtuo. Unsay mo puli? Worry. And you are nagukod ka pirmi sa kwarta. Kanang imong naong ganig si kagukod og kwarta? Okay, you love money. Kanang sige na kagkabalaka. Kinahanglan man ning kamot ko karon. Kinakoy bayro nun. Ning kamot ko karon. Diba mo? Unsay nitabo nimo? You start to love money. Pag nakay problema, paningkamot paduol sa Ginoo. Kay siya lang ang tubag sa tanan nimong problema. Amen? That's why, unsa ingon sa Ginoo, ngano man tungod kay sometimes ang atong ang mo replace atong faith, unsa may fully kadlok. Instead generous ta, we start to control money. Gusto sa Ginoo ay control ang money. Pero nakanindot, how we overcome? Pay mo kang ma-overcomer ka. Unsa may ingon sa Ginoo? To be overcomer is to become generous. Lord, himo akong panalangin. Lord, panalangini ko aron mahimo kong panalangin. And what is contentment? I honor God. Lord, kung i-honor ti ka, walay gamay nimo, tanan dako para nimo if you honor. Amen. Tungod kay gusto sa Ginoo i-honor siya. Karon nga nganong gitudluan mo? Tungod kay kitang tanan karon. Nagsugod pa lang ang January, gibutangan na tadaan sa kaway mga negative. Sige na tagtanaw. Sige lang kagabalaka. Naabot na lang kag December. Wag mo mo kabalaka pero buhi gyapon ka pero wa ka mag-enjoy. Sige lang kisay nagtuon ninyo na katong 2024, giinang kas kaway di na ka makaabot og 2026. Buhi palagi ka karon. Kay ba mo unsay imong kamatyan? Ang kabalaka. Gusto sa Ginoo, live to the fullest. Enjoy that there is God that will provide all your needs. Di lang ka, moawit ka diri. God will provide. Hilak-hilak pa ka. Di ka muhatag og tithes. Di ka muhatag offering. God will provide. Along the way, kanang imong provision. Dili nimo na ma-experience. Tungod kay gusto sa Ginoo makahibaw ka. Ay saligi imong trabaho. Ibutang ang imong trabaho, salig nako. Amen? That's why, by trusting God as our source, not money, is our security. Hello, amen. Kiba mo ang money is a good servant. But ayaw tuguti na siya mo kupot nimo. Ngano man, pag siya mo kupot nimo, kibaw ka, isa kung saan mo liso-liso, dadun ka pirmi sa kabalaka, dadun ka pirmi sa mga utang. Kanang nagapos ka sa utang? Because you love money. And don't get angry with me. Okay? Come to the Lord. He alone can set you free. Amen? Amen. Ay, pagto ka na yung mga bayro nun, abot sa mong kinabuhi, kanang naakay mga problema, kanang
kana bitaw nga di ta mo salig sa Ginoo sometimes. Tungod kay kiba mo unsay buhaton sa kaway, as long as mo siya tagaad katungod, tanang sa imong kinabuhi nga naa nimo nga makapanalangin nimo, iyan ang kawaton. Aron unsa man magmahay ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kasagaran man nato magmahay sa na uban magamahay sa tithes o pagay mo hatag og tithes, magmahay na. Gisulti na. Samot na sa first fruit, sultian ta mo kung wala mo kasabot, kung di lang mo mangutana, hilom na lang mo. At least the devil doesn't know wa ka kasabot. Amen. Amen. So, that's the second thing that it will fatal sa imong life. Okay? Ikatulo, pride. Og ari lang ko mukutob mahuman. Para, tiwason na ko na karong Wednesday. Kung interesado mo, makatilaw mo. But gusto na ko makasabot mo, diri lang sa pride. Lima man eh. Napay duha. Okay. Pero kung di mo mari, kotob ra mo tulo. Okay? Pride. Walking in humility and grace. Iba mo, ang pinakadako gyud nga walay patawad, di ka mapasaylo imong sala, pride gyud. Mao ginay makapawa sa imong relasyon sa Ginoo. And unsaon nimo pag humble? Unsaon nimo pag receive sa grace sa Ginoo kung dili ka kapaubos sa imong kagalingon? Diba mo, pagpaubos sa imong kagalingon, dili na buhat nimo. Buhat na sa Ginoo. Yan ang maminaw ka. Di ka kinang Lord, tudloy ko mo paubos sa kagalingon. Ang imo rang buhaton, mari ka sa church, maminaw ka. Suddenly, kanang imong self buko na sa Ginoo og pulihan na niya, siya ang upuyo sa imong kasing-kasing. That's why walking in humility and grace, that's the best thing. Kanang moari ka diri, humble kay ka, palingkuron ka sa tubangan. Di ko nako diri sa likod, magbuot ba di ka pastor, may muli ko. Kiba mo, pride na. And God cannot speak to you today if you are prideful. Diri pa lang sa church, maliit na ka, pride na. Ngano man, kasagaran na ito maliit, may trabaho kasagaran, natugtog raman. Nagtanaw sa oras, gikwinta na daan. Masipyat daan, late, good. Di ba? Pero nga naman, pride, we are not walking in humility. Mabitay naman sa Ginoo, unaha ko na, matag sayo, and I will order your life. Amen. That's why, Proverbs 16:18, on sa ngayon, pride goes before destruction. Kasagaran sa mga tao na disgrasya, tungod kay walay grasya. Hello? Hello? Every time nakakadinig sa church, you're receiving the grace. Ayaw, pag-ingon sa imong kaguluhan, every time naka sa church, I tell you, you do it for me, do it for yourself. Nakakadiri, tudloy imong kagalingon, mahambol ka, magpatudlo ka. Because if you will not be disciple, di juga kapadayon. Di juga kapadayon. Yeah. Ayaw na idudua tungod kay tinuod. We are in the battleground. Ayaw pag-ingon nga, kanang dili ka mubasag Bible. Natural na. No. The enemy is start to conquering you. Kanang di nakaganahan mo ba? Sam ninyo, wala na mong tambong network. Kuyaw na inyong life. Why? Nakahibaw siya, nakatilaw na kaunsay kinabuhing Kristohanon. And every time magpalayo ka sa network, wa ko manghadlok ninyo ha, but gisultihan ta mo, the devil is unsa man expert in deception. Every time you choose the world, it's because dili na tong kinipili ka sa imong palang mind, gi-conquer na ka. I just want to say because that's why ingon ang pulong sa Ginoo, God resists the proud but give grace to the humble. Kaaway sa Dios ang mga taong hambugero. Kanang hambugero, sultian, dili maminaw. Dugay na ka nangalagad sa Ginoo. Kaya ba unsay ma-develop nimo? Pride, kung dili na ka madayon. Why? Pride is, myself is most important. Ang imong kanang pride man good, you feel yourself self-important. It means that you are deserving to be respected. You are respected on your own choices. Dili na ka mangita, Lord, lead my life. Guide me. But kaba mo church, God is talking to you. Ayaw pagdugay din sa church na wakay network. Kay tingalig wala na makapalo up nimo.
Ang atong buhaton dire, unsa man, maginig unay ta. Magpa-form ta. Ano man, samtang naawa kay trabaho, nay tao nga gidda sa Ginoo, makasulti ka. Dili kay imo pong sultian mo, sakay po ka sa istorya niya. Siya'y pasakya sa imong istorya. Why? Because you have a message. Amen. Amen. That's why Philippians 2:5-8 unsa, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.